Alright, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig na mundo, magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabi, dahil nga wala tayong gawa, so gagawa muna ako ng tutorial kung paano yung pagkabit ng ating fog light, or ito mga kalyabi, applicable po ito both sa motor at saka sa sasakyan. Pwede niyo po itong gayahin sa motor o sa sasakyan. Sa 4 wheels or motor, pwede po ito. Ayan. Ito mga kalyabe, tuturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagkabit ng ating fog lights. Ayan. Or ng ating driving lights. Ayan. So, ituturo ko sa inyo mga kalyabe. Kasi alam ko, ito kasi mga kalyabe, ayan, kung napapansin ninyo, kadalasan kasi yung iba ay nakarekta lang yung kanilang driving lights or yung kanilang fog light. At kuminsan ay nagja-jumper na lang sila sa kung saan-saan. Na yan ay maaaring pwedeng maging dahilan para masunog po yung ating sasakyan. So sa pagkunting pagkakamali lang po natin mga kalyabi sa pagwa-wirings po natin, ay maaari pong ikakapahamak po natin sa ating sasakyan. Pwede po yan magiging cause ng pagkasunog ng ating sasakyan. Kaya mas minabuti ko para sa mga gustong mag-DIY, lalong-lalo na marami po sa atin yung mga may motor dyan na may gustong magkabit ng mini driving lights at hindi alam kung ano yung kanilang gagawin. So dito mga kalyabi, itatakil natin to dito. Ituturo ko sa inyo kung paano yung pagkabit nito. Alright, para maintindihan ninyo mga kalyabe, tara and let's go. Alright mga kalyabe, so ito na po, no? Ito po yung ating ginawang diagram. Ayan, kung napansin nyo, may mga color pencil pa po tayo. Ginamit ko muna yung color pencil ng aking anak. Ayan, dito ay ituturo po natin sa inyo. Ayan, ito po, halimbawa, ito po yung ating relay. Sa likod po ng ating relay mga kalyabe, may makikita po kayong number dyan. Isang 30, isang 85, isang 86, at dalawang 87. So ano po ba? Bakit nilagyan nila ng number yan? Para saan po ba yan? Yan mga kalyabe, may palatandaan po yan. Kasi itong 30 ay para po yan doon po sa ating positive or live wire po yan. Papunta po yan sa battery. So yan po yung pinaka-purpose niyan. Papunta po yan sa battery. Tapos yung 87 naman po, yan po ay papunta po sa kanyang output or kalalabasan kung ano man po yung gusto nating ikabit na mga aparato. Yung 86, yan po ay papunta po sa kanyang switch. Yan mga kalyabe, note lang po ha. Ito po ay para sa mga negative operation. Pero kapag positive operation, iba din po yung pagkakagawa. So ito, kasi binibase ko ito mga kalyabe sa standard na harness wiring procedure sa paggawa at pagkabit ng mga switches at ng ating mga fog lights. Ayan. So makapapansin ninyo, may drawing na po tayo dyan. Ayan. So pagpasensyahan nyo na muna yung aking drawing mga kalyabe, kasi hindi po ako maalam sa masyadong mag-drawing, kaya pagpasensyahan nyo muna. So ito mga kalyabe, punta na po tayo dito sa ating relay. Ayan mga kalyabe, sa ating relay, ayan, tingnan po natin na maigi mga kalyabe ang connection nito mga kalyabe. Napaka basic lang po ito mga kalyabe. Madali lang po itong tandaan. So ayan mga kalyabe, yung ating number 30, lagyan po natin yan ng wire, harness wiring. Ayan, mas maganda na gagamitin po natin dito na auto wire is number 12. Ayan, number 12 na auto wire kasi papunta po yan sa live wire. Ayan, number 12. Mas makapal na po yan mga kalyabe. Number 12 na auto wire. Wag po tayo, note lang po mga kalyabe, wag po tayong gumamit ng mga wire na pag ginagamit natin sa bahay. Gumamit po tayo ng standard na pang sasakyan, yung tinatawag po natin na auto wire. Ayan, mula dito sa ating number 30, maglagay po tayo ng wire
Ayan, mahaba po yan. Tapos maglagay din po tayo, huwag natin kaligtaan na maglagay ng fuse. Just in case na magkaroon po ng shortage, unang puputok ang fuse bago masunog ang wire. At hindi maapektuhan tong ating mga wirings, hindi po yan masusunog. Tapos mula sa fuse, papunta na po yan dito sa ating positive ng battery. Positive po yan mga kalyabe, sa positive. Ayan. Ganyan po siya. So, mula naman dito, halimbawa nakabit ninyo yung 30, mula naman dito ay yung 85 mga kalyabe, yung 85 at saka 30, pagsamahin niyo po yan. Pagsamahin ninyo. Ayan. Pagkabitin nyo dito, iisang wire lang po sila. Ayan, papunta po yan ng battery. Kaya kung napansin nyo may kulay, may guhit akong dilaw, pagsamahin nyo po yan. Tapos dito mga kalyabe, yung ating number 86, ayan, papunta po yan sa ating switch. Ayan, itong dilaw na to mga kalyabe, ground po yan, ground. Ayan, so ito papunta po yan sa driving light switch natin. Ayan, tapos mula dito sa ating driving light switch, tatakbo po yan. Saan po ba natin i-connect tong driving light switch na to? Ayan, ngayon mga kalyabe, pupunta tayo dito sa ating headlight. Yung ating headlight ay may tatlong wirings po yan. Teka lang, hindi ko pa pala naguhitan tong aking positive. Wait lang po ha. Alright mga kalyabe, punta na tayo dito sa ating headlight. So saan nga ba natin pwede ikakabit yung ating yung switch ng ating driving light? Saan tayo kukuha ng source nun? So dito sa ating headlight mga kalyabe, hahanapin po natin tatlong linya po yan. Ayan, yung ating low, high, at saka itong live wire to mga kalyabe, live. 12 volts po yan, live. So magkukunik po tayo ng ating switch sa linya po ng kanyang high. Ayan mga kalyabe, sa linya po ng high. Huwag po dito sa low. Dito po tayo sa high para pag nag-high, kung i-high man natin yung ating ilaw, ay iilaw pa rin po yung ating fog lights. Hindi po mamamatay. Kasi mga kalyabe, kapag sa low po natin ilalagay yan, mga kalyabe, pag high natin ng ating ilaw, wala na po siyang ilaw. Wala na pong ilaw tong ating fog lights. Ayan, so ganyan po mga kalyabe. Ayan, so ito po yung pinaka-switch, yung green niya yan. Diyan po yan kumukunikta. Dito po yan nagkukunikta yung switch natin. Pag on po natin, on off. Tapos down, high and low. Ayan, ganun po yan mga kalyabe. Hanapin lang po natin yung ating high. Yung high beam ng ating ilaw. So pagka nakuha na natin yung high na yon, doon po tayo magkukunik ng linya papuntang switch. Tapos mula sa switch, tatakbo na naman yan dito sa ating relay. Relay natin na number 86. Sa relay po, titingnan po natin mga kalyabe, yung number 86, hanapin lang po natin yun. Tapos, dito naman mga kalyabe, ito na yung ating fog lights. Fog lights or driving lights. Ayan. Alright mga kalyabe, so dito na tayo sa ating fog lights. Ayan. Yung fog lights po natin mga kalyabe, mayroon po yung dalawang wire. Tagdadalawang wire po yan. Yung isa dyan is negative, itong itim. Negative po yan. Pwede po natin yan. Ayan, yung negative na yan, kabilaan. Baybayin po natin yan. Papunta po yan dito sa ating battery. Or pwede naman natin itong i-connect doon sa body ground ng ating sasakyan mga kalyabe. Ayan, so yung itim, papunta dito sa ground. Ground yan mga kalyabe. Pwede sa battery, pwede nyo irekta sa battery, pwede rin po doon sa body ground ng inyong sasakyan. Tapos, itong kulay pula, mga kalyabe, ito po ay positive na. Papunta po na po dito sa ating relay. Yung number 87 ng ating relay, yan na po yung papunta dito sa ating fog lights. So, ganyan lang po mga kalyabe, ganyan lang po kasimple yung pagkabit ng ating wirings. So, malamang sa malamang maguguluhan talaga kayo mga kalyabe. Ayan, maguguluhan kayo kapag hindi nyo kabisado itong wiring diagram na to. Kaya ko po sinuturo to sa inyo para maliwanagan po kayo at maintindihan ninyo kung paano napapagana yung ating fog lights
nang nasa tama yung ating pagwa-wirings. Ayan. At nakakaiwas po tayo doon sa mga shortage or pagkasunog ng ating mga sasakyan. So, dapat mga kalyabe, gumamit po tayo ng mga auto wire talaga na standard para do sa ating gagamiting ilaw. Katulad nito mga kalyabe, itong mula sa 87 na to, dapat number kahit number 16 pwede na po mga kalyabe. 16. Ito 12 kahit na number 14 pwede na po. 14 o 16 pwede na rin sa ground. Ito number 18 pwede na. Pwede na po dito sa 18. Ayan. Ito ang pinaka-importante, yung main natin, dapat number 12 po. Number 12 ang gagamitin po natin. Kasi diretso po yan, positive, direct po yan, live. 18, number 12 ang gagamitin natin dito. Ayan. So, ganun lang mga kalyabe yung pagkabit nito. Kasi itong ating headlight ay naka-negative operation to. So, ibig sabihin ng negative operation, nabubuhay ito ng naka-negative. Ito na mga ating fog lights, paglabas niyan mga kalyabe, positive operation na po siya. So, positive na po yan. Live na po to. Kaya kulay pula po yan, kasi live na po yan, na 12 volts. Kapag nagbukas na po tayo ng ating switch, magiging automatic 12 volts na po itong supply nito. Hindi po yan negative. Ito naman sa ating headlights, pagbukas natin ang ating headlights, ang nagmagana dyan mga kalyabe is ground. Or ground po yan mga kalyabe, ground ang nag-o-open yan ng ating low at ng ating high. Kasi yung isa dyan na linya niya mga kalyabe, kahit i-test light po natin yan, mayroong supply na po yan na 12 volts. 12 volt supply na po yan mga kalyabe. Ayan, kaya pinapa-explain ko to sa inyo, at least maliwanagan po tayo na ganun lang po pala kasimple ang pag-wire. Ayan, tapos dito mga kalyabe, hanggat maaari balutin po ninyo to. I-insulate po ninyo. Kung wala kayong mabiling insulator hose, yung electrical tape, pwede nyo na rin ibalot dito. Or yung rubberized tape. Ayan, yung rubberized tape mga kalyabe. Puro mga naka-rubberized tape dapat yan para iwas po sa mga magkakaroon ng gas-gas sa ating body ng ating sasakyan. Kailangan yan nakabalot talaga siya mga kalyabe. So ganun lang mga kalyabe, ganun lang siya kasimple. Ayan, yung ating 30 ay papunta po 30 at saka 85. Ayan, pagsamahin po yan natin, 30 at 85 pagsamahin po natin, papunta po yan sa ating battery. Tapos yung kanyang 86 ay papunta naman po yan doon sa switch niya. Tapos mula sa switch niya ay kukuha na naman po tayo ng linya doon sa ating high ng ilaw natin mga kalyabe. Pag sa high natin kukunin para kahit na kasi mga kalyabe, kapag salo natin igamit ulit yan, ulitin ko lang, kapag salo natin ikinabit yan, kapag nag-high tayo ng ilaw natin, wala na po siyang supply. So wala na po yan, walang power, useless lang po ang pagkakabit natin ng ating fog light or ng ating driving lights. Tapos itong dilaw na to mga kalyabe, ground po yan, ground. So ganun siya mga kalyabe. Ganun lang kadali yung kabit nitong ating fog lights. Ayan, kung paano magkabit ng fog lights na may relay. Ayan. Ang relay kasi mga kalyabe, malaking tulong po yan para magbigay ng malakas na power din. So mamimaintain niya yung power ng ating ilaw. Namimaintain. At iwas din po sunog. So pag hindi niya kinayang paputukin si fuse, dito si relay ang sisirain. Kapag sinira na si relay, hindi na po yan magbibigay ng supply dito sa ating fog lights. Ngayon po siya. So sana mga kalyabe naintindihan ninyo ito. Ayan, tuturo ko lang dito sa inyo. Kapag pwede nyo ako matawagan mga kalyabe
Kung gustong-gusto ninyo magkabit ng mga fog light ninyo at hindi malinaw sa inyo tong ating diagram, ay pwede po ninyong picturean ito. So ayan mga kalyabe, pwede nyo po yan gayahin. Napakadali lang po niyan mga kalyabe. So kapag hindi niyo makuha, pwede niyo po akong ma-PM sa aking Facebook page, Makinistang Pobre din po ang pangalan. Ituturo ko po sa inyo yan para at least kahit papano ay pwede po ninyong ma-DIY yung inyong mga fog lights. Sa busina mga kalyabe, ganun din po. Ganyan din halos walang pagkaiba. Ayan sa mga kalyabe. So sa busina, ayan, ito mga kalyabe, ulitin ko. Halimbawa naman boss, may magtatanong. Halimbawa naman boss, kapag busina natin, ang lumalabas doon ay mayroon kasing mga busina mga kalyabe na single wire lang. Positive lang po ang lumalabas doon. Positive. So, paano ang gagawin namin boss? Marami ang magtatanong. Boss pa, paano ang gagawin namin? Kasi ang paglight ang busina namin, isa lang ang wire. Tapos, ang lumalabas doon is positive. Ano po yung, paano po mag-wire ng kanyang relay? Ayan, ito mga kalyabe, dito na naman natin ito ipapasok yung ganong senaryo. So, ito, gagawa ulit tayo ng panibagong wiring diagram. Right? So ayan mga kalyabe, ito naman sa busina natin. Ayan. So paano naman po ba mag-wire? Halimbawa walang linya talaga yung ating busina, wala talagang linya ng busina. Paano naman po ba mag-wire? So dito mga kalyabe, tuturo ko sa inyo. Ayan. Same halos parehas lang po yan. Ang nagkaiba lang, yung ating 85 is nagiging ground, negative na po siya. Yung 30 ay nagiging positive pa rin, same pa rin na position. Yung 86 niya, ayan, papunta po yan naman doon sa ating ignition 1. Ayan mga kalyabe, sa ating susian kasi mga kalyabe, lalong-lalo na mga 4 wheels, ayan, yung isa dito ay 12 volts yan, live wire. Yung unang pihit po natin, yan po tinatawag natin na ignition 1. Yung pangalawang pihit po natin, ignition 2. Lahat panel board niya ang iilaw. Pag ignition 1 mga kalyabe, ayan, ang iilaw dyan is yung ating ang gagana lang po dyan ng ating charger, charging system, cigar lighter at saka radio. Yung ating panel gauge, yung mga headlight natin, mga paglight natin, hindi po yan iilaw. Dito pa po yan iilaw kapag binuhay natin itong ating ignition 2. So pangalawang pihit, ignition 2 na po yan. Yung pangatlong pihit natin yan, yan ang sa starter. Yung mag-start na po siya. Ayan. So ganun po yan. So dito, mula dito sa ating 86, maglilinya po tayo papuntang switch. Mula sa switch, papuntang ignition 1. Ayan. Kapag off ang susi natin, wala po tayong busina. Nga mga kalyabe, yan ang positive operation. Pero kapag negative operation yan, pwede rin yan mangyari na pag off ang busina ay wala, pag off ang ating susi ay walang busina. So paano bang gagawin natin boss? Kung gustong gusto ko na kahit napatay ang susi ay may busina ang sasakyan ko. So yan mga kalyabe, pwede mo yan na ito yung 86 ay idiretso mo dito sa, pwede mong idiretso yan dito sa 12 volts. Ayan, sa live. Pwede ka mag-connect dyan sa live. Pwede ka dyan mag-connect. Pero pag wala naman, kung gusto mong off talaga, pag off ang sasakyan, para hindi ma-discharge masyado sa sasakyan nyo, kapit hindi malaruan ng mga bata, ay okay lang po yan na dito sa ignition 1. Tapos dito mga kalyabe, same process, 87 ay papunta po sa busina. At yung dalawang ground, ang negative ng busina,
ay papunta po yan, doon nyo na lang i-connect sa body ground. So ganun lang po siya mga kalyabe, ganun lang po siya ka simple, ganun kalinaw at basic lang po naman. Ito kasi mga kalyabe, masyadong komplikado to yung pag wire nito. Ayan, kasi negative operation yung ating headlight, kaya ang ginamit natin ay nag-relay tayo ng negative operation din. So ganyan sa mga kalyabe, ganyan lang yung ating harness kung paano mag-connect ng mga ating mga fog lights na may switch at saka relay. Alright, so hopefully na naintindihan ninyo ito mga kalyabe. Sana makatulong to sa inyo para sa mga gusto mag DIY. Ayan, so yan lang muna yung ating may itatakel sa ngayon. Sa susunod, about naman sa pag general wirings ng ating mga sasakyan. Alright, so yan mga kalyabe, ano? Dahil nga wala nga akong vlog kanina, naisipan ko na yun na lang muna yung ating iba-vlog para at least alam po natin, pwede po natin mag-DIY. Sa mga gusto mag-DIY ay pwede nilang magaya ito. So abangan po ninyo yung mga giging vlog ko na naman bukas. Hanggang dito na lang mga kalyabe, at hanggang sa muli, bye bye.